Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon po ay dumaranas tayo ng hindi magandang panahon dahil sa bagyong Super Typhoon daw. Bukas po ang talagang paparating na malakas, lalo na dito sa mga taga Luzon. Ingat po tayong lahat mga kamatyas. Ganun pa man, hindi maaawat, hindi tayo matitinag upang mag-report sa mga malakasang balita at chess sa buong mundo kagaya nitong FIDE World Cup na ginaganap ngayon sa Goa, India. Alamin po natin ano ba ang mga nangyaring kaganapan sa round number 3, especially sa laro ni World Champion Gukesh ng India. Ang nakaharap niya sa match ay si Super Grandmaster Frederick S. Vane ng Germany. At susunod naman kagad natin, ano ba ang nangyari sa match ni Pragnanandha naman? Marami pong nag-aabang kay Prag, marami po siyang fans dito sa Pilipinas. Okay, at bago tayo magsimula mga kamatyas ay silip muna tayo dito sa news section ng Internet Chess Club. Ang sabi dito, does chess make children smarter? Ayan, pakibasa nyo na lang po, no? Meron po ditong sulat si Mr. David Liada, ang isa sa admin ng Internet Chess Club ngayon. At dito po nakapaloob kung ano ba ang nangyayari sa bata kapag nag-aral ng chess. Ayan, so silip lang po kayo sa news section ng Internet Chess Club at ipopost ko rin po ang link ng news na yan sa comment section below nakapin. At open na po ang registration ng ating Friday night kamatyas ha. Every 7 PM po yon Friday. At ang link ay nasa comment section below, nakapin lang din. Click nyo na para makasali na po kayo, ma-experience nyo ang Friday night. Okay, ang ginawa dito ni World Champion, nag-E4. Nag-E5 naman si S-Vane, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, at pinasok po ang Gyoko Piano. By the way, ito po ay second game na. Yung first game nila tabla, very crucial ito. Pag nagkapisakan, knockout ang isa, susulong naman ang isa. Pag tabla, tiebreaker. Pero nagkapisakan po sila dito. Castling, D6, nag-C3, A5. Ayan, very natural para pigilan ng B4. At nag-Rook E1, Castling, H3 para walang Knight G4, walang pin. Palagi na nating nakikita yan sa Gyoko Piano. Ganun din po para wala ring Bishop G5, Knight BD2 develop at nag-Bishop B6. Ayun, para makaiwas din po sa tempo ng hindi inaasahan na D4 mamaya. A4, ayun, para di naman makatulak ang black ng A4 para kumain ng space. At nag-Bishop D7 lang, simpleng develop. B3 at dito po ay tuluyan na ngang nawala sa aklat. Dahil ang palagi ang ginagawa dito ay Knight F1. Yung natural po nating nakikita sa Gyoko Piano, nililipat ang Knight sa G3. Ayan, pero dito nag-B3 lang si World Champion. Ano kaya ang ipinaganda? Nag-Bishop E6 dito at hinamo na ang light square Bishop. Bishop B2. Medyo pala isipan talaga, no? Kasi i-develop ang Bishop sa baradong diagonal dahil may pawn. Pero tingnan natin. Baka magdi-D4 eh. Oo nga no, magdi-D4 para maka-D5, mga ganon. Nag-King H8 umilag gagad at nag-Rook A2. Ayan, malalim po no. San kaya pupunta yung tore na yan? Baka unti-unting aalisin ang bara at ilalagay yung Rook sa E2. Pwedeng ganon. Nag-Knight H5, ayun, at dediretso na si S-Vane dito. Yan talaga ang typical na idea para maka-atake ang black dyan sa king side. Knight F1 na, Knight F4 pasok, and nag-Bishop C1. Ayun ano, nagpunta ng Bishop B2 tapos bumalik ulit. O para kainin or tagpasin yung Knight sa F4. Sinuportahan naman ng Queen F6 at nag-Knight G3, G5. Yun nga lang po, talagang iba talaga kapag ang Knight sa F4 ay formado na. O naka G5 tapos susuportahan pa ng tore tapos gaganon-ganon, abay talagang malakas na pawn storming sa king side yan. At nag Knight H2, ayun susundot doon, magda Knight G4 and nag Queen G6. Yun din po ang isa sa essential ng Rook sa A2, nakadepensa sa F2, parang tipong may sacrifice kasi pagpalagay nyong wala yan, halimbawa nandito parang may sacrifice sa F2 eh. O dahil may tore, hindi po pwedeng maganap ang Bishop takes F2 sacrifice. Nag-Queen G6 lang. Bishop E3. Ayan na, tinapatan na ang strong Bishop. Nag-D5 na si S-Vane. Paluwag na kagad sa sentro. Break na. At kinapture. Bishop takes D5. Bishop takes B6 muna. Kinapture. And nag-Knight F3. Okay, so may threat po sa pawn E5. Nag-Rook A D8. Hindi pwedeng kumapture kasi meron ding threat sa G2, no?
Nag-rook D2, ayun, para extra support sa D3. Kinapture na ang bishop and then nag-D takes. Tapatan ng tore pero sinolid muna ni S-Bane yung pawn sa E5. Nag-Knight E4. Saan pupunta yan? Knight T6 ba? Kinapture na. Capture. Rook D8. Inagaw ang D-file. Nag-Queen E3. May tempo threat sa C5. At dito mga kamatsas, naka F5. Mukhang kwentado na ni S-Bane ang mangyayari. Good move oh. Nag-Knight G3 and another accurate move by S-Bane. Nag-Knight D3. Tineret muna ang tore. Naku, napakabigat. Meron din pong threat at the same time na mag-F4, mga ganung-ganung double attack. At nag-Rook D1. Nag-F4 na. Good move na naman. Queen E4, hamon queen to queen. At nag-King H7. Dinipensahan muna. Naobliga ng kumapture, parang force move yon. And nag-Knight E4, King F5. Yun nga lang po, kitang-kita dito ang pagka-active ng king ni S-Bane. Nag-Knight FD2 para depensahan. Nag-Knight C5. Okay, hamon sa Knight. Pero ang accurate daw dito na na-miss ni S-Bane ay H5. O tapos idea G4. Unti-unting mangkakramp no, mananakal para sumikip ang space at galawan ng puti. Pero nag-Knight C5. Rook E1. Okay, suporta lang. Knight D3 bumalik. Rook B1. So, iba ng pwesto. From D1, naging B1 na. At nag-H5. Ayun na. Papagapangin na. Dito nga, no, pangitang-pangita na medyo, ayun, naghahabol nga ng pagka-active ng king. Naghahabol no. Mas active kagad kasi na unang maging active yung king ni S-Bane Knight C5, hinamon ulit. At nag-F3. Okay, suporta sa knight. Rook D3. Ayun, pressure sa C3. Nag-King F2. Okay, wala pa naman, nag-G4 na. Kinain. At nag-Rook E1. Ayan, dyan po na bad move si World Champion. Siguro ito pong Rook E1, nai-imagine siguro ni Gukes na may malakas na paparating Rook E3 followed with Knight D3. Imagine niyo po yung mga ganong sundot tapos mag-G3. Parang nakakatakot. Pero ang accurate play pala dito is Rook H1. Dyan pala para makagulo-gulo na, maka-check-check na. O pero nag-Rook E1 na passive ang tore compare it sa super active Rook H1, papasok agad, may mga kalikalikot check, maraming magagawa. O pero nag-G3 check, King E2 check ulit, King D1 kain-kain, nag-King E6 and ayan. So ito po ay Knight ending at nag-Knight C5. Yun ang mabigat. May sundot ng Knight E3, may Knight H4, kontiryado yung pawn sa G2. Nag-Knight G5 check, King E7 at nag-Knight GE4, balik ulit. King E6, Knight G5 check, iniba ni S-Bane. Kumbaga dito parang gusto na ni Gukes ng tablay para kumbaga tiebreaker na. O pero kapansin-pansin na iniba ni S-Bane. Ibig sabihin parang naramdaman niya, teka muna, lamang ako dito 'Di ba? Minsan may ganun O check, King E7, kinapture na capture and Knight E4, B6 para suportahan at nag-King D3. Ayan. Isang bad move lang ang binigay sa tirang ito pero dahil sa nilaki ng talon ng evaluation bar ng black, considered po itong blunderacious, masaklap. Ang laki ng konti na lang ang pagitan ng puting evaluation. O dapat daw ang tira dito is forced to play King F1 mga kamatsas at magtatatabi lang sa G2 at huwag iwan yan at ako talagang pagka naiwan yan ay napakabigat. Yan lang pala pero still, tingnan nyo po evaluation bar. Incorrect play, winning pa rin ang black na dyan. Grabe pala yung may pawn sa G3, napakalakas. Balik tayo sa ginawa ni World Champion, nag King D3, Knight H4, ayun na nga, tinamaan na nga po yung G2. And nag B4, alright, kinapture. B takes C5, capture, Knight takes C5, at nag-Knight E3. Naku po, napakalapit na. Obligadong bumaba at dito po namitas. Harvest time ang inabot dito. And then mag-King D6 na lang. Tapos something na pwesto yung King sa D5, E4 o kaya Knight B2. Ang dami pong paparating. Samantalang ang King mapapako na hindi po pwedeng layuan yung pawn dahil talagang tutulak ng malaya yan once na lumayo ang King. Okay, so lalabas Knight na lang po ang gagalaw dito. Sugswang ang puti. Grabe, nadali po at maagang napauwi ang World Champion. Kung sa bagay, taga-India siya, pero syempre, saan sa India?
uuwi pa rin. Baka mamaya, kung parang Pilipinas lang, ano, taga Luzon, naglaro sa Mindanao, kapag na-knockout ka na, uuwi ka ng Luzon, di uwi pa rin. Ayun po mga kamatsas, ano, sayang at marami pa namang umaasa kay World Champ Gukesh na aabot sa finals. Pero hindi po naging matagumpay. Naawat ni Frederick S. Vane at si S. Vane po ang susulong sa round number 4. Ayan mga kamatsas, at ano ba ang nangyari naman sa laro naman ni Pragdananda? Silipin po natin. Ang kalaban ni Pragi ay si Robert Hovhannisyan, Super GM ng Armenia. Second game din po ito mga kamatsas, yung first game nila nagtabla. E4, E5, Knight F3, Knight F6 kung tawagin ay Petrov defense, nag D4 lang. Dalawa po kasi tira dito ay Knight X E5 and D4. Pinili yung second line. Tingnan natin. Kumapture, Bishop D3, D5, Knight X E5, and the Knight D7. Okay, so linyado para man-neutralize kaagad yung Knight na yan. Nag-castling lang. Knight X E5, D takes E5, at nag-Knight C5. Okay, para tatagpasin yung Bishop, iniwas muna. Okay, theory yun. Para hindi muna basta kagad ma-exchange yung strong light square Bishop. Nag-Bishop E7 and then ready na mag-castling na, no? At nag-Bishop E3, castling C3. Okay, para solid lang ang D4 kasi magda-Knight B D2. Pag nawala kasi yung tulong ng Queen sa D4, baka mamaya biglang tumulak. O kaya C3 muna to protect D4 and then may kalayaan na ang white na mag-develop ng Knight sa D2. Nag B6 lang. Ano idea? Ilalagay yung Bishop doon. Knight D2. Ayun. Nagkaroon na po ng novelty. Exactly sa posisyon na to, ang tinira po last time ay C4. May gumawa ng C4 mga kamatsas. Pero ito Knight D2, Bishop B7, F4. Ayan, favorite setup ko po ng pawn structure. May E5, may F4. Nag F6, ayaw na kagad patagalin ni Hovhannisyan ang E5. Gusto na kagad niyang palambutin, basagin. B4, inatake muna ang Knight. Pumasok, binigyan ng bad move ng computer. Dapat daw po ang tira ay Knight E6 lamang. Yun nga lang, sa Knight E6, ang nakakailang ditong matanaw ay yung F5. Ayun. Pero, balik tayo sa Knight E4. Knight X E4, D E4, at nag-Queen B3 checking H8. Sinalubong ng Torre. Nakatempo si Prag eh. Umilag ang Queen at nag-push E6. Ayun na. Para mayroong saksak ng, salaksak ng Rook D7 doon. Parang ang pangit ang salita na yun. Ano? Sasalaksak. Naririnig ko sa basketball yun eh. Salaksak mo! Okay, Rook D7 papasok. At nag-F5. Rook D7, ayan na nga po. Nag-Bishop C8. Aba, hindi man lang natinag na nakatret ang pawn niya sa C7. Nag-Rook FD1. Ayun, masyadong, kumbaga parang nag-overthink naman dito si Prag na okay lang yan, Rook D1, good move. Binigyan siya ng blunderations. Ang gusto ng computer dito na accurate, Bishop H5. Yun pala binibiling tira doon. Pag kinain ito, syempre bitin ng Bishop, di pwersadong mag G6, saka kakainin yun. Ano? May ganon? Pag kinain to, ay, gaganon lang, aray ko. Ano ba naman tira yan? Nagpa one piece down, tapos gaganon ka, parang naka-freeze lang, parang wala lang. Nako, mapagbibintangan kang gumagamit ng engine to. Grabe ang computer engine talaga, no, malupites talaga oh. Matapos magpa one piece down, biglang poporma lang ng parang di pala makapalag ang block dito. Yan ang layo ng tira ng computer sa human nerve. O tayo kasi yung tipong medyo madali lang makita no sa computer, malalim. Rook D1, sinuportahan ng Torre. Tinanggap talaga ni Hovhannisyan. Ayun, wala sa timing mga kamatsas. Kumbaga sa sinaing ay hilaw pa. Dapat daw ang tira ay Bishop D6. Ganun lang daw. Pero nakakailang kahit gumanon. Kasi pag dito, at least kulong naman yung Torre sa D7. O sige, kinain ka agad nainip. Rook takes, nag C5. Ayun, yun nga lang. Nagbababad move din. Dapat daw ang accurate move ay Bishop F6. Ang sagwa nga lang sa mata parang kakainin. Kaya sa human side, syempre tayo nag-react tayo C5, kumbaga dahilan ng utak natin, at least wag makain ng buo. O di ba? Pero bad move sa computer Bini 5 naman. Ayaw ng magulong buhay dito ni Prag. Gusto niyang isarado
Siguro susunod niya diyan mamaya yung Queen D5, mga ganon. Pero ang accurate daw po ay H3. Tingnan nyo, tira ng computer, ang layo. Oh. Tapos mag-G4, aray ko. Grabe talaga yun ang accurate, ano? Second line yung BTIC C5, G3 yung third line ng computer. Oh, pero nag-B5 eh. Bishop F6, A4. Nag-Queen G6. Ayan na nga. Para, saan pupunta yung Queen G6? Para lang mabakante yung E8, nag-A5, okay? Gusto na kagad manggulo dito ni Prague. Nag-Rook E8, ayun na. Unti-unti nang kukuntiryahin yung pawn E6. Nag-A6, abay. Bad move, bad positional move by Prague. Dapat daw pawn tira is G3. King F1 and Rook C7. Okay, pero nag-A6, Rook E7. Ayun, hindi rin tamaan ni Hovhannes yan eh. Dapat naman daw ang tira is Bishop H4. Lalim. O Bishop H4 para, oo, nakatreat na yung pawn E6 ano. Ayun. Pangalawa, H6 and then Bishop E7 yung third line. Okay, dito tayo sa Rook E7 na ginawa. Nag-Queen D5. Ayun, may threat din sa Rook A8. Nag-Rook B8. Medyo nagtamang hinala dito si Hovhannes na malakas ang paparating na Queen B7. Inagapan niya ng Rook B8 pero binad mo ba ng computer mga kamatsas? Dapat daw po ay Rook G8 dito lang pala. Aray ko. Grabe no? Rook B8 at dito yun, good move kain and the Queen D7 good move na naman. Queen E8 para madepensahan at yun, hinamo na din. Yun nga lang po, may pitas na. Ayun, bumagsak. Lumalabas, naging bayani pa yung binad mo ba ng computer kanina na A6. O ngayon, bayani na yan. Wala nang harang eh. Mamaya, makakapanggulo yan, tulak na yan. Nag-Queen D8 at nag-King F2. Bishop D6. Okay. Nag-Queen F7. Aha, saan ba pupunta yan? Queen F7. Kasi may push ng timing mamaya, no? Queen H4 check ng gulo. Nag-King F1 lang and nag-Rook F8 para mapaalis-alis muna yung Queen na yan. Nag-Queen B7. Yun nga lang, may threat sa B6. Kinapture. Ayun. Nabaliktad po ang pagkatangkad ng evaluation bar. Kanina, talagang halos nasa block ng lahat. Nabaliktad ngayon. Grabe, hiwaga talaga ng chess, ano? Baliktad gagad. Isang maling tira lang eh. E7 at nag-Rook G8 at dito mga kamatsas, sige po, pakiguess nyo ang brilliant na natumbukan ni Prague sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayun, nag-E8 Queen lang. Brilliant. Bakit? Kain obligado may Queen D7. Nagkaroon ng fourth timing. Rook G8 umilag. Oh, wala. Nakuha yung bishop, no? Queen G3, panggulo, kunyari, pero wala na po yan eh. Oh. Queen D2 lang. Queen H4, susundot uli ng check. Bishop C4, ayaw nang pansinin. Sige, chumek ka, parang ganun eh. Bishop C4, sinundot. Ang mabigat nun may pass pawn pa. Grabe, no? Total collapse talaga yung nangyari kay Hovhannes dito. Bishop D5, para may C4, talagang wala ng pintuan. Nilak na check. Bishop G1 harang. Queen H6, and then nag-A7. Ayun na. Ang isa pang aray ko na tinatawag mga kamatsas mag-i-8 na. Masakit yan. Diba? Ang tama niyan, bituka. Hindi yan tama sa binti lang o kung saan pa man. Bituka tama niyan. Queen D6, okay. Kakainin na yon. So, hindi pwedeng mag-promote. Kakainin, nakapin pa. Nag-Bishop E3. Pag kinain na hindi pwede kasi may iwan. Ano? Makaka-promote. Bishop E3, supportado na C4. Ganon. Wala na. Kumbaga, natanaw na ni Hovhannes. Sabi niya, resign. Ayun, nag-resign na. Ayun, nakipagkamay na yan for sure. Resign! At ito po, silipin na kagad natin ang kanilang bracket. Ano na ba ang update sa kanilang mga bracket, mga kamatsa? Silipin po natin. Meron pa bang naglalaro ng tiebreaker? Pero dito, si Gukesh maagang gumarahe. No? Round 2 pa lang, garahe na kagad. Yung iba, bumabiyahe pa. Ayan Sargsyan and Yu Yang Yi, Jakovir Sindarov, Nils Grandelius, Pentala Hari Krishna, etc. etc. Yan po yung mga buhay pa mga kamatsas. Matchas Blue Boom, buhay pa rin ano? Saan ba nanalo to si Matchas Blue Boom?
Nag-champion to nung nakaraan sa ano eh, kaya nakapasok sa candidates eh. Actually, candidates player na po si Matias Blueboom eh, may upuan na yan. Oh, saka si Giri may upuan na sa candidates. Pero pwede pa rin naman sila maglaro dito eh. Oh, si Giri, wala na, knockout na. Si Matias Blueboom, ayan, buhay pa. Baka si Matias Blueboom pa uli mag-champion dyan eh. Pragdananda, oh, ayan, si Vidit, na tumalo kay Faustino Oro, natalo kay Sam Sebian, pero siguro hindi pa tapos to mga kamatyas. May bakbakan pa. Si Vidit na tumalo kay Faustino Oro, ayun, nakagitgitan si Sam Shankland. Aba, lamang sa score si Sam Shankland, oh. Pero ongoing pa ito, mga kamatyas. Ang alam ko, may laro pa sila eh. O wala pa kasing green eh. Pagka may green na kasi yung score, ibig sabihin, panalo na yun eh. O Vladislav Artemiev, MVL, lamang si Artemiev ng Russia. Ayun, Grebnev, nanalo na po, no? At susulong na sa round number 4. Tinalo ni Grebnev. Si Grebnev po ang tumalo kay sa ating pambatong si GM Daniel Quezon, na tumalo naman sa tumalo kay Wesley. O yan, tinalo yung nakalaban ni Wesley. Ay, hindi pala. Katunog lang pala. Istamatis. Si ano pala yon? Si Tremavicius pala yun. sorry. Wrong info. O, ayan ha. O, si Penko. O, yung mga youngster ng Russian, buhay pa. O, Kamer. O, yan po. Basta mga naka-green ang score, yan ang mga susulong sa round number 4. Erigaisi, buhay pa. O, ilang Indians pa po ang pumapalo, no? Erigaisi, Pragdananda, sino pa bang Indian? Pentala Hari Krishna yata, buhay pa eh. O, ayan. So, Levon Aronia ng USA. Saka si Shankland, Sebian. O, si Sebian nanalo. O, round number 4, susulong. O, yan po, etc. mga kamatyas, ano? Bago tayo magtapos, ay muli po nagpapasalamat ako sa ating sponsor and Kamatyas partner, National Master David Almirol Jr. sa matagumpay po naming kahapong 17th edition ng Federated Kamatyas Rapid Tournament na ginanap po sa Nomo, Bacoor City, Cavite sa Vista Mall. Ayan, nakakatuwa po, no? Ang sorpresa doon ay napakaraming paraffles pa. Kaya sa bandang huli ng awarding, nandun pa po lahat ng mga players, no? Hindi nagpulasan muna kasi syempre kailangang intayin at persadong intayin. Kasi po 10K ang paraffle, may 5K, dalawang 2K, limang 1K. Ay grabe. Swerte, kahit di ka nanalo, pumatak ka sa mga raffles, para ka na ring nanalo eh. And congratulations kay Chester Neil Reyes. Siya po ang nag-champion, no? UST MVP ng UAAP. At sa lahat ng mga nanalo, congratulations. Maging sa mga participants, wala man kayong nakuhang pa-premyo pero sa experience, panalo pa rin po kayo sa Kamatyas. Ikinagagala ko pong makilala yung mga na-meet ko doon, no, na mga nagpa-picture, nagpa-autograph. Maraming salamat po, no. Ramdam ko ang inyong suporta, ang init ng inyong pagsuporta sa Kamatyas. Maraming salamat po, no. At ang 18th edition natin ay sa darating na second week December. Pinag-aaralan lang po namin kung saan ang pinakamagandang venue, and then hopefully 500 participants ngayon. Ano? Ang dami nun. Free registration and free food. Ayan. So to follow po namin ang posting ng details. Nako, maganda ito. Hanap lang kami ng genius na venue na centralize sa lahat para makapunta ang marami. 500 participants, mga Kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.